Narito pong muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Nakatanggap po tayo ng ating tatalakayin ukol po sa ating kababayang nurse na kadarating lang po mula sa Pilipinas. Narito po ang kanyang pahayag. Nurse Dodong, 2 buwan na po ako sa UK at ako po ay nagtatrabaho sa hospital bilang nurse. At ang aking mga kasama ay mga Pilipino nurse din po. Pero kapag ako ay humihingi ng tulong o kaya ay nagtatanong sa kanila, sila po ay nagtatawanan at hindi nila ako sinasagot. Bakit po kaya? Alam mo, nurse, kung ihahambing ko ang taon noong kami ay nagpunta dito sa UK, ay sadyang napakalayo ng pag-uugali ng bawat kababayan natin. Dahil noong taon na yon kami po ay sabik na makakita ng ating kababayan. Pero anyway, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Nakakalungkot talagang marinig at nakakaranas ka ng ganitong sitwasyon, lalo na't galing din sa kababayan natin. Maraming maaaring dahilan kung bakit sila ganyan o bakit sila ganito. At bagamat hindi natin alam ang buong konteksto, narito lang ang posibleng paliwanag dyan. Una, in group culture o kanya-kanyang barkadahan. Maaring magkakakilala na sila noon pa o matagal na silang magkakasama sa trabaho, kaya may sariling group dynamic na sila. Minsan kasi kapag may bagong dating, hindi agad sila bukas dahil komportable na sila sa isa't isa. Ano po ba ang mga posibleng epekto nito? Kapag nagtatanong ka, imbis na sagutin, nagtatawa na sila dahil baka tiningin nila ay obvious o nakakatawa ang tanong. Pero nurse, hindi ito tama. Pangalawa, insecurity o pagpapakita ng power dynamics. Meron po kasing ilang Pilipino sa ibang bansa na sa halip na tumulong ay nagpapakita ng superiority para ipakita na sila ay mas matagal na o mas magaling sa'yo. Ito ay maaaring galing sa insecurity o sariling struggle. Ang posibleng dahilan kung bakit hindi ka sinasagot, nurse, ay ayaw nilang magbahagi ng impormasyon o baka gusto nilang iparamdam na ikaw ang bagong salta. Pangatlo, culture of crab mentality. Normal na talaga ito sa isang tao. Hindi ito lagi nangyayari pero may mga pagkakataon na ang sarili nating kababayan ang hindi sumusuporta sa atin. Sa halip na iangat ka, pinaparamdam pa nilang ikaw ay iba. Ano naman po ang maaari nating gawin? Una, subukan mong kausapin sila isa-isa. Mas madaling makabuo ng koneksyon kapag hindi sila grupo. Piliin mo na ang isang mukhang approachable at dahan-dahang bumuo ng rapport. Pangalawa, mag-seek ng support sa ibang lahi o staff. Kasi may mga Briton o ibang lahi na mas maayos pa ang pakikitungo. Minsan, sila pa ang mas supportive kaysa kababayan natin. Pangatlo, huwag kang mawalan ng loob. Normal ang culture shock at adjustment period.
Sa ngayon, masakit at mahirap. Pero darating ang panahon na makakahanap ka rin ng tunay na kaibigan o ally sa trabaho. Pang-apat, i-document kung may bullying o harassment. Kung sa palagay mo ay lumalampas na ito sa biro at may epekto na sa trabaho e mental health mo, maaari mo nang i-report ito sa line manager o sa human resources. Kasi may mga policies sa UK laban sa bullying at workplace harassment. Kung gusto mo, madali mo akong bigyan ng higit pang detalye. Halimbawa, eksaktong sitwasyon at tutulungan kitang pag-isipan kung paano mo ito mahaharap sa maayos pero matatag na paraan. Kabayan, alagaan mo ang sarili mo. Deserve mong respetuhin at suportahan, lalo na bilang healthcare worker. Mas maganda po kung tayo po ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow lang po sa baba at i-share po natin ito. At tangkilikin din po natin ang aking YouTube channel, Nurse Dodong. Muli, ito po si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw at maraming salamat po sa suporta.